There is a sanctuary in heaven, a true tabernacle made by God. Jesus the high priest ministers for us to prepare His people before He comes. In the heavenly sanctuary, Jesus is calling. Hear the voice of the Savior who cleansed our souls from sin. Before the judgment made of love, we pass through all men. Will you be ready when Jesus comes again? Now is the last phase of His atoning ministry, investigating who are ready to live eternally. Those who abide and live for Christ, who keep the law in their hearts with faith that never dies. In the heavenly sanctuary, Jesus is calling. Hear the voice of the Savior who cleansed our souls from sin. Before the judgment made of love, we pass through all men. Will you be ready when Jesus comes again? In the heavenly sanctuary, Jesus is calling. Hear the voice of the Savior who cleansed our souls from sin. Before the judgment made of love, we pass through all men. Will you be ready when Jesus comes again? Will you be ready when Jesus comes again? Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Diyos, salamat, natutunan kong magtiis kahit Okay, magandang gabi uli sa inyong lahat. Maraming salamat sa magandang awit na ating napakinggan. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nanonood, nagsubaybay. Ako'y nagpapasalamat din sa comments sa YouTube. May mga iilan na nag-comment sila, nagpapasalamat sa ating mensahe na ating ginagawa gabi-gabi. Nasa pang-apat na po tayong topic, no? Ang ating countdown, mayroon na lang tayong 11 topics na natitira. Matatapos po ang ating pag-aaral hanggang August 15. At nasa pang-apat na po tayo ngayon, August 4. So ang topic natin ngayong gabi may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Ating pinag-aralan kagabi ang 7 days of creation.
at ating naunawaan mula unang chapter hanggang sa chapter 2 ng hanggang ikapitong araw, at ating natutunan ang kagandahan ng paggawa ng Panginoon sa ating planeta at ang kanyang panukala, ano ang kanyang itinuturo. Kaya ini-invite ko rin ang lahat ng mga manunood, maaring ito lang ang paksa na inyong pinapanood, pero kung gusto ninyong maintindihan ang buong kasaysayan mula sa langit hanggang sa lupa at mula sa Genesis, ay pag-aralan na po natin ang 7 days of creation. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, anong batas ang nilalagay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden. Kasi bago sila nagkakasala, ay nilabag po nila ang batas ng Panginoon. Pero bago tayo dadako, kaya ang ating pag-topic ngayong gabi, may kinalaman sa law of God. At bukas ating pag-aralan ang temptation at saka ang temptation at fall. Paano sila tinukso ng diablo at paano sila nagkakasala at kung paano sila pinalaya sa Garden ng Eden. Bukas ating titingnan muli ang santuario ng Panginoon. Kasi nang nagkakasala sila sa Panginoon, ang santuario nilang Eden, iiwanan na nila ni Adan at ni Eva. Bukas tunghayan ninyo. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, muli aming ibabigay sa inyo, Ama, ang papuri, papasalamat sapagkat kayo ang may akda sa gawaing ito. Ginagamit lang ninyo kami bilang kasangkapan, mangunguna sa gawaing ito. Pero kayo pa rin ang nangangasiwa, nagdadala sa mga tao na tinatawagan ninyo. Amang banal, aming ipagkatiwala sa inyong banal na kamay ang aming tungkulin at gawain sa gabing ito. At aming hinihiling kung paano kami pinagpala kagabi at maraming nanonood. Sana, Panginoon, marami ding manonood sa gabing ito at inyong pagpapalain. At sa bawat gabi-gabi na aming topic, 2 video po ang aming i-upload sa YouTube para mas maraming video, mas maraming manonood. At umaasa kami, Panginoon, na inyong pagpapalain ang lahat naming video na gagawin. Balang araw, makikita namin ang mga tao na aming pinaglingkuran sa gawaing ito. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Nawa ang gabay ng Holy Spirit mangunguna sa akin at sa lahat ng aking mga viewers. Inyo silang pagpapalain. Nawa makapagpatibay, makapagpatatag ito sa mga relasyon ng mga lingkod ninyo na mga 70 Adventist at lalong higit sa lahat sa mga hindi pa Adventist na magtutunghay nito. Salamat, Ama, at umaasa ako na sa gawaing ito maraming maalarma sa pandaraya ni Satanas sapagkat maraming relihiyon ngayon na nagtuturo na wala ng kautusan. Pero salamat sa inyong pangunguna, salamat sa inyong pagpapala na aming tatanggapin sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at ito po yung ating paksa, no? Atin po itong bilisan konti para mas madali tayong matapos. No, ating napag-aralan mula pa ng una, ating pinag-aralan ang santuario ng Panginoon sa ilang, no? Kung saan sa kubol na ito, sa kubol ng santuario sa lupa, ay kahalintulad ito sa santuario sa langit. At kung ating titingnan ang santuario, ito yung court, no, kung ating i-review bago natin pag-aralan ang kautusan ng Diyos, sapagkat ang kautusan ng Diyos nasa kabanal-banalang dako ng kanyang santuario. At i-review po natin ang kautusan ng Panginoon doon sa Garden ng Eden. No, sapagkat ay itong santuario ng Panginoon, naglalarawan po ito sa pamamahala ng Panginoon. So atin na po yung natutunan sa mga previous nating lesson. Sa court, mayroong 2 articles. Sa banal na dako, 3 articles. Sa kabanal-banalang dako, 1 article. Itong 6 na article sa banal na dako ng santuario, nagsimbolo po ito ng cross. No? Ang altar o burnt offering at sa kahugasan, at banal na dako at kabanal-banalang dako. Sa banal na dako, 3 article, nagsimbolo po ito. Kung inyong titingnan ang larawan ng buong santuario, nagsimbolo po yon ng cross, no? Kaya hindi pa nagkakasala, pero ito na ang larawan sa santuario sa langit. Kasi in case na bumangon ang kasalanan, ay mayroon pong sakripisyo para sa mga makasalanan. At napakagandang pag-aaral kasi preparation po ito sa ating pag-topic bukas. Kasi kung paano si Adan at si Eva
nadaya ng kaaway, nahulog sa kasalanan, ating titingnan ito bukas ang santuario. Kaya, pero bago yan, saan ba nakalagay ang 10 utos ng Diyos? No? Nakalagay po ang 10 utos sa kabanal-banalang dako. Kaya may mga numero yan, 6 na article ang santuario ng Panginoon. At sa kabanal-banalang dako, makikita po natin ang 2 kerubin na naglilingkod sa mercy seat. Ang mercy seat, doon makikita natin ang Shekinah glory. Ito po yung upuan ng Diyos kung saan siya nakaupo. At ang 2 kerubin na naglilingkod, isa po sa 2 kerubin na nagkakasala ay si Lucifer. No, atin man yung natutunan sa mga previous nating lesson. At sa ilalim ng upuan ng awa, ating makikita ang ano ang makikita natin? The 10 Commandments of God. Oh, at alam ninyo ang pinoprotektahan ni Lucifer nung siya ay nandoon, ang 2 lang ang pinoprotektahan. He defends and he protect the throne and his law. Pero nung nagkakasala si Lucifer, tinaas niya ang kanyang sarili, inaatake niya ang panggoberno ng Diyos at tinuturuan niya ang mga tao na i-question ang kanyang kautusan. No? At sa kanyang deception sa langit ating natutunan, no, na tinuturuan niya ang mga anghel na sila pwedeng magiging banal. Sila'y pwedeng magiging banal na katulad sa Diyos, matuwid katulad sa Diyos na hindi kailangan ang kautusan. No? Kaya nga yun yung kanyang issue. At maraming naniniwala sa kanyang kasinungalingan na hindi kailangan ang kautusan. At marami po sa ating kapanahunan ngayon, mga relihiyon nagsisigaw na wala na rin po ang 10 Commandments. Pero 1/3 sa mga anghel sa langit nadadaya niya. No? Dahil sa kanyang kasinungalingan. At itong kasinungalingan ni Lucifer sa langit, dinala niya ngayon sa lupa. At marami ding mga relihiyon ngayon, ganun din ang sigaw. No? At marami pang mga kasinungalingan. Alam ninyo, ang taktika ng kaaway, tuturuan lang niya ang tao na labagin ang utos ng Diyos. Pero mula sa kasaysayan ng Old Testament hanggang sa New Testament, wala pong napahamak na sumunod sa utos ng Diyos. No? Ang mga napahamak sa kasaysayan ng Biblia, yung mga taong lumabag sa utos ng Diyos. Kahit ang mga anghel sa langit, no? At alam ninyo, yung mga anghel na nahuhulog, yung lumabag din sa utos ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Psalms 103, verse 20, ang mga anghel ng Diyos sa langit tumutupad sa kanyang kautusan. Pero ang mga anghel na kasama ni Satanas, sila yung lumalabag sa kautusan. At ganun din po ang ginagawa ni Satanas ngayon. Tinuturuan niya ang tao na labagin ang utos ng Diyos. Kaya nga ito po yung ating pag-aralan ngayon. Kasi bago natin pag-aralan ang kautusan ng Panginoon doon sa Garden ng Eden, kailangan nating maintindihan ang pamamahala at panggoberno ng Diyos. Kasi sa kanyang pamamahala at panggoberno, mayroon po siyang itinatag na kautusan. Mamaya atin yung isa-isahin, no? Bago tayo dadako doon sa Garden ng Eden. Sa 103 ng awit, verse 19, ang Diyos po ay may pamahalaan. Ano pong nakasulat sa verse 19? Itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa mga langit. At ang kanyang kaharian nagpupuno sa lahat. Saan itinatag? Saan nilalagay ng Panginoon ang kanyang trono o ang kanyang luklukan? Sa mga langit. No? Mapapansin ninyo. Itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa mga langit. Binabanggit itong mga langit kasi 3 pong langit na nakasulat sa Biblia. No? Sa unang Korinto 12, mayroong binabanggit sa Apostol Pablo na 3 langit. Yung atmospheric heaven, ibinabanggit ko yung mga ibon na lumilipad, eroplano, alapaap na ating makikita. Atmospheric heaven po yan. Ang ikalawang tapos dati, nating napag-aralan kagabi, mayroong tubig na inilagay ng Panginoon. Ngayon, ulan na lang kasi nawala na yung tubig. At sa itaas noon, no, ay tinatawag na planetary heaven. Yun yung ikalawa. Ang ikatatlong heaven ay yun yung pinakatrono ng Diyos. Kaya nakasulat sa Biblia, itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa mga langit. Kasi maraming langit. No? Kaya nga pag dumating ang Panginoon, mayroong mga iilang langit na masusunog. Kapag parusahan na niya ang mga masama. Pero yung ikatatlong langit, yun yung pinakatrono ng Diyos at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Sa buong universe, siya ang namamahala. Kasama na po ang ating planeta. At kung pinamahalaan ng Panginoon ang ating planeta, siyempre, mayroon siyang batas.
Kasi sa pamamagitan ng batas, doon maipapataw niya ang kanyang pamamahala. Sana ating maintindihan, ano? At kung ating titingnan, ang batas ng Diyos sa langit, 10 lang. 10 commandments lang ang batas ng Diyos sa langit. Nung itinatag niya ang kanyang kaharian, pero titingnan ninyo ang buong kaharian. No? Nagiging sabatismos, lugar ng kapahingahan, walang problema. Ang kanilang batas, 10 lang, 10 lang. Pero ang ating Pilipinas, ang ating saligang batas, napakarami. Pero bakit ang Pilipinas, ang ating mundo, walang kapayapaan? Dahil ang tunay na kapayapaan, nasa 10 utos ng Diyos. No? Nakukuha ninyo? Kapag susundin lang lahat ng mga tao ang 10 utos, walang magnanakaw, walang pumapatay ng tao, walang mangangulunya, walang magsinungaling, walang mag-iimbot sa pag-aari ng kanyang kapwa, lahat ng mga anak gumagalang sa magulang, at walang yun yung ikalawang tapyas na bato. Doon tayo sa unang tapyas na bato. Kung ang lahat ng mga tao hindi nagkakaroon ng ibang Diyos, isa lang ang Diyos, hindi sila gumagawa ng larawang inanyuan, no? Hindi nila nilapastangan ang pangalan ng Diyos, ipinangili nila ang Sabat, lahat ng mga tao sa sanlibutan ito, 100% payapa. Hindi na natin kailangan ang pulis, hindi na natin kailangan ang mga kandado, grills, lahat ng mga safety measures, hindi na natin kailangan yung CCTV. Hindi na rin natin kailangan ang bangko kasi ang ating kayamanan nasa ating bahay. Pero dahil ang ating sanlibutan hindi ini-impose, pinapasunod ang 10 Commandments, maraming mga relihiyon na nagsasabi wala ng kautusan. Ang resulta ng ating sanlibutan, walang kapayapaan. At lahat ng mga tao nagkakasala. Kasi sa Biblia, ang kasalanan, paglabag sa kautusan. At ito yung patunay sa sinasabi ni Apostol Pablo, kaya nga ang kautusan, no? Ang 10 utos ng Diyos na ginawa doon sa ilalim ng mercy seat sa santuario ng Panginoon, ito po sa sulat ni Apostol Pablo, kaya nga ang kautusan banal. Ang utos banal, matuwid at mabuti. 10 utos lang yan. Pero ang kalagayan ng utos na ipinatupad ng Panginoon, katulad sa kanyang likas, katulad sa kanyang karakter. Atin na natutunan sa previous nating pero i-review ko lang kasi kautusan ang ating ngayon. Huwag nating kalimutan ito. Ang 10 utos ng Diyos, transcript po ito ng kanyang karakter. Ito po yung mga talata na aking ginagawa. No? Ang Diyos ay pag-ibig, ang kautusan din niya ay pag-ibig. Ang Diyos ay mabuti, ang kautusan din niya ay mabuti. Ang Diyos banal, no? Ito yung mababasa natin sa Biblia. Ang Diyos banal, ang kautusan din banal. Ang Diyos ay matuwid, ang kanyang kautusan din ay matuwid. Ang Diyos ay perpekto, no? Ang kautusan din niya ay perpekto. May mga talata tayo niyan. Ang Diyos ay liwanag, ang kanyang kautusan din liwanag, no? Mayroon pa doon ang Diyos daan, mayroon din pang akong talata, hindi ko lang nalagay dito, ang kanya ding kautusan daan. Mababasa natin sa Proverbs 6:23. Ang Diyos ay walang katapusan, ang kanya ding kautusan wala ding katapusan, no? Ang kanyang covenant. God doesn't change. Siya the same yesterday, today and forever. Ang kanya ding kautusan mananatili din ito magpakailanman. At sabi sa Lucas 16:17, mas magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa isang tuldok sa isang kudlit ng kautusan. Ganun ka-importante ang kanyang kautusan. Now ngayon, pagkatapos niya ginawa ang tao, binigay niya ito sa tao. Ating pinag-aralan kagabi ang paglikha, no? Yung 7 days of creation. Mula sa pasimulang araw, ating dinidetalye hanggang natatapos sa ika-7 araw, napapaliwanag ko ng maayos. So sa mga hindi nakapanood ngayon o kagabi, pupunta lang kayo sa YouTube, hanapin ninyo ang ating gabi-gabi na topic at mapapanood po ninyo. No? Kung hindi ninyo nakikita, sabihin ninyo sa akin, ibibigay ko sa inyo ang link. Sa Biblia, pero bago tayo dadako sa talakayan patungkol sa kautusan doon sa Garden ng Eden. Kasi pagkatapos ginawa ni Adan at ni Eva ay binigyan po sila ng batas, no? Pero bago natin pag-aralan ang batas na binibigay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden, mayroon po muna akong isisingit sa inyo na importante na mga katotohanan. Sa Biblia, mayroon pong iilang mga batas na tinatawag na reserved portion. Ano po ito, no? Ano pong mga utos sa Biblia na tinatawag na reserved portion? Kasi ang ating pag-aralan mamaya na batas,
isa sa mga reserve portion ng Panginoon. Magbigay ako ng halimbawa sa batas ng Panginoon tungkol sa reserve portion. No? At lahat ng reserve portion na ginagawa ng Panginoon na batas, itinuturing ng Diyos yan na banal. At kapag gagalawin mo yan, pakialaman mo yan, ang tao ay magkakasala. Bago tayo dadako doon sa batas na binibigay ng Panginoon doon kay Eva at kay Adan, atin po munang pag-aralan ngayong gabi ang tinatawag na batas patungkol sa reserve portion. No, ano ba itong kautusan o batas na tinatawag na reserve portion, Brother John? Ito, katulad sa ating pinag-aralan kagabi, nang ginawa niya ang batas, ang Sabat, ginawa niya sa garden ang Sabat na ikapitong araw, nilagay niya yun sa Ten Commandments. Anong sabi doon sa Ten Commandments, sa ika-4 na utos, sa 10 utos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa ibang translation, upang ingatang banal. 6 na araw gagawa ka, iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ang iyong aliping lalaki ni babae, ang iyong baka, ang iyong taga-ibang lupa na nasa mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Nang ginawa niya itong Sabat, nilagay sa Ten Commandments, ginawa niya itong banal. Kailan ba ginawang banal ng Panginoon ang Sabat? Sa creation pa lang. Nang ginagawa niya ang 7 araw, ginagawa niya yung ikapitong araw sa creation, nagpahinga, binasbasan, at kanyang ginawang banal. Kaya nga sabi sa Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Kasi banal na siya, hindi na kailangang pababanalin mo pa. Huwag kang magtatrabaho nito dahil ginawa na niya na banal. Irerespeto natin ang mga bagay na banal. At ito yung tinutukoy ko sa inyo na tinatawag na reserve portion. Ano bang ibig sabihin, Brother John, sa reserve portion? Sa ating kalendaryo na isang linggo, 6 lang na ibinibigay ng Panginoon sa atin na tayo'y magtatrabaho. Ang ikapitong araw, yan po ay tinatawag na reserve portion. Ano bang ibig sabihin na reserve portion? Ang reserve portion hindi na sa atin, kundi para na sa Kanya. Napapansin ninyo? At kapag lalabagin mo yan, diyan ka magkakasala. At yan katulad ang nangyayari sa ating magulang doon sa Garden ng Eden. Nakukuha ninyo ang ibig kong sabihin? Ang isang linggo na 7 araw, 6 lang po ang pinahintulot ng Panginoon na tayo'y magtatrabaho, gagawin natin ang lahat na gawain. Ang ikapitong araw, hindi na atin. Ang tuwing ikapitong araw, ito po'y hindi para sa atin, kundi ito'y para sa Panginoon. At ito yung inilagay ng Panginoon sa kanyang kautusan. Kaya nga, ang Sabat, isa po ito sa tinatawag sa Biblia na reserve portion. At kapag magtatrabaho tayo sa araw na ito, ang taong yan hindi magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi nilalabag niya ang pamantayan, nilabag niya ang kautusan patungkol sa reserve portion. Mayroon ngang isang pastor na nagsasabi, imposible sa isang tao na mangingilin ng Sabat na hindi siya magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang Sabat, sa 6 na araw gagawa ka, gagawin ang lahat na gawain, ngunit ang ikapitong araw ang Sabat. Hindi po ang unang araw. Maraming nanonood ngayon, baka akala ninyo araw ng linggo yon. Hindi po araw ng linggo ang Sabat sa Bible. Ang Sabat sa Bible, ikapitong araw. Pag titingnan po ninyo ang ikapitong araw, araw po yun ng Sabado o Saturday, sa English. Kaya nga, ito po yung pinapaliwanag ko sa inyo na reserve portion. Pangalawang reserve portion na tinuturo ng Biblia, 3 lang po ang aking nakikitang reserve portion sa Bible. Ikalawang reserve portion, ang ika-10 bahagi. Sabi niya dito, lahat ng ika-10 bahagi ng lupain, magiging binhi ng lupain o bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Kaya nga, ito yung tithing system. Lahat ng ating pag-aari, lahat ng ating tinatangkilik,
ay siyam lang ang atin. Ikasampung bahagi, hindi na atin. Sa Panginoon na po. At itong ikasampung bahagi, tinatawag po ito, banal sa Panginoon. Nire-reserba po yun ng Panginoon doon sa mga Levita na gumagawa sa gawain sa templo ng Panginoon. Nire-reserba po ito. At itong ikasampung bahagi, kapag hindi mo ito, nandito ang pagpapala ng Panginoon. Sabi sa Malakias, susubukan ninyo ako, no? Sa mga bagay na inyo at bubuksan ko ang mga dungawan ng kalangitan. Minsan sa atin, alam ninyo ang problema sa atin kung bakit natin hindi ito nasunod. Minsan sa ating pagkatao, palagi tayong nakapokus sa sarili. Kasi mula pa sa pasimula, nung pumasok ang kasalanan, tinuturuan tayo ni Satanas na makapokus sa sarili. At sa Biblia, lahat ng kasalanan, ang ugat ay ang pagiging makasarili. Maraming hindi makapaglilingkod sa Panginoon dahil hindi nila kayang ibigay ang reserve portion ng Panginoon. At ang ikatatlong reserve portion na ating pag-aralan, ito po yung batas na binibigay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden. Ginawa ko itong ikatatlo sa halip na una dahil ito po yung gusto kong ididiin sa inyo, gusto kong ipapaliwanag sa inyo na ang batas na nilalagay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden pagkatapos nilang ginawa, no? Pagkatapos silang ginawa ng Diyos sa ika-6 na araw, ika-7 araw, binigay niya ang Sabat. Kasunod noon, nang sila'y nangingili ng Sabat, nilagay na sila ng Panginoon sa Garden ng Eden. At doon sa Garden ng Eden, ibinigay ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan ang batas. At ang batas na ibinibigay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden ay tinatawag po ito na reserve portion. No? Ating pag-aralan. Babasahin natin ang chapter 2 ng Genesis verse 8 at 9. At naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa Eden. Pagkatapos ginawa si Adan at si Eva, anong inilagay ng Panginoong Diyos? Isang halamanan saan? Sa Eden. Sa dakong silanganan, inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. So mayroong garden ng Eden, tapos kinuha niya ang tao, nilalagay niya doon sa halamanan. At pagkatapos sa verse 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy. No? Mapapansin niyo, pinatubo na ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin. At mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay. No? Napapansin ba ninyo? Alam ninyo kung bakit ang tao walang kamatayan? No, kapag sumusunod lang sila ni Adan at ni Eva, doon sa Garden ng Eden, nilagay ng Panginoon ang kahoy ng buhay. At alam ninyo, nung nagkakasala si Adan at si Eva, bakit sila pinalayas doon sa Garden ng Eden? Alam ninyo kung bakit? Dahil sa punong kahoy ng buhay. Bawal na silang kakain sa punong kahoy ng buhay kasi sa sulat ni Ellen G. White, sa oras na sila'y kakain sa punong kahoy ng buhay, ang kasalanan wala ng katapusan, walang kamatayan ang kasalanan. At hindi po yun nais ng Panginoon na maranasan ito ng tao. Gusto ng Panginoon na ang kasalanan, no, sa eksaktong taning niya, tatapusin niya ang kasalanan at wawakasan niya. Kaya nga, pagkatapos nila nagkakasala, pinalaya sila sa Garden ng Eden. No? Alam niyo ang pagkatapos pinatubo niya ang lahat ng punong kahoy, kasama na rin niyang pinatubo ang punong kahoy ng buhay doon sa garden. Sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ilang puno doon sa Garden ng Eden na pinakamahalaga? Ang puno doon na pinakamahalaga sa Garden ng Eden, dalawa. No? Dalawa. Ang una, punong kahoy ng buhay. Pangalawang punong kahoy doon na pinakamahalaga, saan niya inilagay? Sa gitna ng halamanan. Ang ikalawang punong kahoy, ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. No? Kaya mayroong mga nag-iisip, nung ako'y bata pa, ang sinasabi ng aking magulang, kung bakit nagkakasala si Eva dahil kinain nila yung bawal. Sabi ko sa aking mama, ano ba yung bawal? Ano bang puno yun? Ano bang prutas yun? Yung kinain nila ni Adan at ni Eva. Sabi ng aking mama, ay apple daw yun. Pero nang binabasa ko ang Biblia, hindi pala apple.
Kasi sa Biblia, ang punong kahoy ng buhay, ito po yung kanyang pangalan. No? Ano po ang pangalan ng punong kahoy? No? Sabi niya dito, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. No? Bakit iyan ang pangalan ng punong kahoy? Dalawang kahoy po doon ang naroroon sa Garden ng Eden. Una, punong kahoy ng buhay. Ikalawa, punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pinagbabawal ito ng Panginoon. Oh, saan dito ang pinagbabawal sa dalawa? Dito. Sa verse saan po dito ang batas o utos, Brother John? Dito po ang sa verse 15 to 17, dito na po ang utos ng Diyos ating mababasa. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So, dinala doon si Adan. No? At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag kang kakain. No? Huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. No, yun yung batas. Saan bang batas dito, Brother John? Sa 16, inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki. Mayroon ng batas. No? Bakit hindi 10 Commandments nilalagay, Brother John? Hindi po applicable ang 10 Commandments kasi ibinigay ng Panginoon lahat. Siya ang mamamahala. O ibig sabihin, hindi pero napapansin ninyo, pero itong sa dalawang punong kahoy na ito, atin pong makikita dito ang principle sa 10 Commandments. No? Aking natutunan sa pag-aaral sa Biblia, alam niyo kung paano natin unawain ang Biblia na madaling maintindihan kapag maunawaan natin ang principles. Kapag maintindihan mo ang principle ng batas ng Panginoon, ay madali lang pala intindihin. Madali lang pala unawain. Madali lang pala susundin kapag maintindihan ninyo ang principles. Kahit sa mga prophecy, sa mga tinuturo ko sa prophecy, madali kong maipapaliwanag ang prophecy kapag maintindihan ko ang principles. Paano paano i-interpret ang prophecy. Ganon din sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos, madali itong maintindihan kapag maintindihan natin ng malinaw ano ang prinsipyo ng Biblia. Kaya nang inuutos ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, no, makakakain ka na may kalayaan. Ibig sabihin, pati yung kahoy ng buhay. Ibig sabihin, lahat ng pinatubo niyang kahoy sa halamanan, pwede kainin ni Adan. Maliban lang sa isa na nasa gitna. Pero ilan bang puno ang nasa gitna? Dalawa. Punong kahoy ng buhay at punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama. At itong punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, tinatawag po ito na reserve portion. No? Ano po ang ibig sabihin ng reserve portion, Brother John? Ang reserve portion, ito po yung batas na inilagay ng Panginoon na nagpakilala na ikaw ay hindi ang tunay na nagmamayari. Napapansin ninyo sa Garden ng Eden, ilang bagay ang binibigay ng Diyos kay Adan bilang kanyang pamamahala. Lahat ng bagay ibinigay niya kay Adan. Anong bagay ang hindi binibigay ng Diyos kay Adan? Ang isang puno lang. No? Ang pangalan ng punong kahoy, kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi sa pangalan pa lang mayroong wisdom. No? Kasi nung hindi pa nagkakasala si Adan, wala silang naranasang sumpa, wala silang naranasang sakit, wala silang naranasang kasamaan, wala silang naranasang paghihirap. Pero kapag kakainin nila, sabi ng Panginoon, sa araw na kayo'y kakain, walang pagsalang, mamamatay kayo. Kasi dati ang tao hindi mamamatay, pagkainin nila yan, mamamatay na sila. At unang maintindihan nila, malalaman na nila kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Natatanungin ko kayo, nung hindi pa nila kinain yung kahoy na yon, naintindihan ba nila, nalalaman ba nila ang kasamaan? Wala. Bakit? Sa Garden ng Eden, hindi sila kailangan magtrabaho para makakain. No?
At ang gagawin nila, i-guide lang nila ang mga pananim na tumutubo, na namumunga. Yan lang ang gagawin nila. Pero pag nagugutom sila, mamimili sila kung anong gustong kainin nila. In fact, sa creation ng Panginoon, unang ginawa ng Panginoon ang pagkain. Kasi ang pagkain nila, prutas lang at mga buto. Mapapansin ninyo, nung prutarian ang tao noon. Pero napapansin ninyo, anong unang ginawa? Prutas o tao prutas? Ang unang ginawa, ikatatlong araw pa lang ginawa na ng Panginoon ang pagkain. Kasi pagmulat ni Adan, mayroon na siyang pagkain. Kasi hindi po plano ng Panginoon na tayo magpapagod bago makakain. No? Kaya mayon ng ano. Pangalawa na dahilan, ang mga prinsipyo na ating matutunan, itong batas ng Panginoon, dalawa po dito ang principle na dapat nating matutunan sa batas ng Diyos sa Garden ng Eden. Kapag titingnan natin ang batas ng Diyos, yung 10 utos, dalawa din po ang prinsipyo na dapat nating maintindihan. Ang unang kahoy na nilagay ng Panginoon sa Garden ng Eden, anong tawag? Yung pinakamahalaga, yung kahoy ng buhay. Diba? Napapansin ninyo. Bakit inilagay ng Panginoon ang kahoy ng buhay doon sa Garden ng Eden? Isa lang ang kanyang layunin, upang ang tao hindi makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, ang kanilang buhay na walang hanggan, external. Wala po silang internal na immortality. Ang kanilang immortality nakadepende lang doon sa kahoy. Kapag kakain sila sa punong kahoy, mabubuhay sila. No? Ipapakain ng Panginoon, dapat mong kakainin yan. Pero ang isa, bawal. No? Ganon din po ang principle sa 10 Commandments. Ang 10 Commandments, dalawa po yon. Ang ibig sabihin sa principle sa mga utos ng Panginoon, kung gusto ninyong hindi magkakasala, susundin ninyo ang dalawang principle. Una, dapat mong gagawin kung ano ang mabuti. No? Magiging matuwid ka. Pangalawa, mayroon kang dapat hindi gagawin na masama para magiging matuwid ka. Katulad sa Garden ng Eden, ang principle po doon, nandoon na po ang principle ng 10 Commandments. Nang pinagbabawal ng Panginoon kung kakainin yon, kapag kakainin nila, sila po'y nagnakaw. Kasi yon po ay tinatawag na reserve portion. Anong kasalanan kapag kakainin nila ang pinagbabawal ng Diyos? Yan po ay kasalanan sa pagnanakaw. At yung ang kasalanan sa pagnanakaw nasa principle ng 10 Commandments. Pangalawa, kapag kakainin nila ang pinagbabawal ng Panginoon, anong kautusan ang nalabag nila? Yung salitang huwag kang mag-iimbot, no? Sa mga pag-aari ng iyong kapwa. Ito'y pag-aari ng Diyos, huwag mong iimbutin. Mayroon kang pag-aari na binibigay sa iyo ng Diyos, yun lang ang iyo. Dapat kontento ka. Pero si Eva, nang tinukso ng diablo, bukas ating pag-aralan yung temptation at saka pull. Marami kayong matutunan. Kasi kung ngayon mayroon kayong natutunan, isa lang ang aming ititiyak sa aming pagtuturo, mayroon kayong matutunan ng mga prinsipyo, paano ninyo susundin ang kautusan ng Diyos. Kasi dalawa pong dapat nating gagawin kapag tayo sumunod sa Diyos. Maraming mga sumusunod sa utos ng Diyos, ang kanilang sinusunod lang yung mga bawal. Ano bang bawal? No? Anong bawal? Madaling susundin yung bawal kasi wala kang gagawin. Pero may mga kautusan na dapat mong gagawin, katulad doong kahoy ng buhay. Sa palagay mo, mabubuhay ba sila ni Adan kung hindi sila kakain ng punong kahoy ng buhay? Mamamatay din sila. Ganon din po ang ating sa pagsunod sa 10 Commandments. Kapag ang mabuting bagay hindi mo gagawin, ano din, kasalanan din. Saan natin mababasa? Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan. Itong dalawa, kaya nga mayroon tayong balance na paglilingkod. Ang isang bagay dapat mong gagawin, ang isang bagay dapat mong hindi gagawin. Sana nagkaintindihan tayo. Ito po ang dahilan kung bakit sila nagkakasala. Ating pag-aralan ngayong hapon, ano ba ang kasalanan? Bakit ba ang tao nagkakasala? Bakit ba si Lucifer nagkakasala? Isa lang po ang 30 definition sa Biblia, pero isa lang ang aking ibibigay sa inyo ngayon. Unang Juan 3:4, anong sabi sa unang Juan 3:4? Ano ba ang kasalanan? Bakit mayroong kasalanan? Ito pong kasalanan. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ano daw yung kasalanan? Bakit mayroong kasalanan ngayon? Kasi dahil mayroong kautusan. Subukan mong labagin ang kautusan kung hindi ka huhulihin ng pulis.
Sino bang tinutugis ng pulis? Yung gumawa ng kasalanan. No? Mapapansin ninyo, sino bang mga taong nilagay sa kulungan? Yung lumabag sa batas. Kasi ang paglabag sa batas ay kasalanan. No? Totoo ba yung sinasabi ng mga tao ngayon na ang 10 utos wala na? Bakit ang magnanakaw hinuhuli? Bakit ang pumapatay hinuhuli? Tapos malakas pa ng loob ang mga pastor ngayon na nagsasabi, wala na daw yung 10 utos. Sinungaling po yun at hindi po yung tinig ng Diyos, tinig po yun ng kaaway. Kasi mula pa sa pasimula doon sa langit, tinuturuan sila ni Satanas na magiging banal daw sila kahit lumalabag sa utos ng Diyos. Samantalang ang Biblia nagsasabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang yan sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sana inyong naintindihan na huwag kayong padaya mga kapatid. No? Hindi ibig sabihin nagre-relihiyon ay punta na yan sa langit. Kailangan titiyakin ninyo. Kasi ang papasok sa langit yung mga taong walang kasalanan, yung mga taong pinabanal, yung mga taong pinasakdal ng Panginoon at walang sakdal sa Biblia na lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kaya yun po ang malinaw. Anong sabi sa unang Juan 2:3? Sa ganito, nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ito yung patunay. Sabi ni Apostol Juan, sa ganito nalalaman natin na siya ay ating nakikilala, nakilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang kautusan wala sa kanya. No? Kaya nga, ano pang sulat ni Apostol Pablo? Ito yung bilin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. No? Sa Timoteo, sabi niya kay Timoteo, natuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat nabubuhay tayo, hanggat naghihintay tayo sa Panginoon, tutuparin natin ang kanyang utos, walang dungis, walang kapintasan. Subukan ninyong labagin ang 10 Commandments kung hindi kayo magkakasala. Kaya nga maraming makasalanan dahil hindi tumupad. Pero tatanungin ko kayo, sino bang sinasabi sa Biblia na mga banal? Sino ang mga taong na sinasabi ng Panginoon na banal niya? No? Na kanyang banal. Ito yung sinasabi sa Biblia, Revelation 14:12. Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal. Ang mga banal nagtiyatiyaga, no? Nangangaral, nagtuturo sa aral ng Panginoon. Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal. Ano ang ginagawa ng mga banal? Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, no? At ng may pananampalataya kay Jesus. Ang mga banal, ito yung mga tumutupad sa utos ng Diyos. Sino yung mga anghel na natira sa langit, hindi nahulog sa lupa, yung sumusunod sa utos ng Diyos? 103 verse 20 ng awit. Sino ang mga banal dito sa lupa? Yung tumutupad sa utos ng Diyos. Alam niyo, ano bang dahilan kung bakit si Adan at si Eva nagkakasala? Hindi tumutupad sa utos ng Diyos. Pero maraming mga relihiyon ngayon nagsasabi, wala ng utos ng Diyos. Ang sumunod sa utos ng Diyos sinumpa. Hindi po yun totoo. No? Pakinggan lang ninyo ang aking mga video sa YouTube, maintindihan ninyo. Yung pag-aralan ninyo, yung law and grace. Mayroon akong paliwanag tungkol sa law and grace. Ipapaliwanag ko sa inyo kasi maraming mga issue na binibigay nila sa 10 Commandments. Kailan ba binibigay ng Diyos sa tao ang 10 Commandments? Kailan ba iniabot ng Panginoon, sinulat ng Panginoon ang 10 Commandments? Doon sa bundok ng Sinai. Pero hindi nangangahulugan na nang binigay ang 10 Commandments doon sa bundok ng Sinai mula kay Adan hanggang kay Moses. Alam niyo kung gaano katagal mula kay Adan hanggang kay Moses? 2,000 at 500 taon. Ganon katagal, 2,500 years kung hindi ako nagkakamali. Bago ibinigay ng Panginoon ang 10 Commandments. Pero nangangahulugan ba na mula kay Adan hanggang hanggang kay Adan hanggang kay Moses, mula kay Adan hanggang kay Moses, hindi nag-i-exist ang 10 Commandments? Hindi po 'yon. Mula kay Adan nang binibigay ng Panginoon ang 2 utos na yung
utos doon, isang utos lang binibigay kay Adan ha, yung utos doon, reserve portion, nandoon na po ang principle ng Ten Commandments. Pangalawa, mula kay Adan hanggang kay Moses, naka-intact na pong tinuro ng Diyos ang Ten Commandments. Kasi nung hindi pa isinulat ang Biblia, mayroon pong tinatawag na verbal communication. Anong ibig sabihin, Brother John, yung verbal communication? Mula kay Adan hanggang kay Moses, hindi po isinusulat ang salita ng Panginoon. Ang Bible, wala pong Bible noon. At ang Bible noon, hindi katulad ngayon na intact na 66 books. Ang Bible noon, scroll lang. Sinusulat nila sa balat ng kahoy, balat ng hayop, o ibang mga balat na sinusulatan. No? Yung nila. Kaya ganon ka fragile ang salita ng Panginoon, madaling masira, madaling mapunit, madaling mawawala, no, nung unang panahon. Pero bago yun isinulat ang kanyang salita, mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moses, mayroon na yung kautusan. Kaya lang, no, hindi po ito ipinasulat ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon yung tinatawag na verbal communication. No, anong ibig kong sabihin? Nang pinalaya sila ng Panginoon mula sa Garden ng Eden, yung mag-asawa nung sila'y nagkakasala, sinabihan ng Panginoon si Adan na ito yung batas ng Diyos, ito yung palatuntunan, ito yung kautusan na kanilang gagawin. No? At si Adan naman, kapag marinig niya ang utos ng Panginoon, ang responsibilidad ni Adan, sasabihin naman niya sa kanyang anak, ito yung bilin ng Diyos, ito yung dapat mong gagawin, ito yung dapat mong susundin. No? Kaya nga si Abel nagiging masunurin na anak ni Adan. At pagkatapos naman, no, nang namatay si Abel, ipinanganak niya si Seth at sa iba pa niyang mga anak, binibili naman ni Seth ang salita ng Panginoon doon sa kanyang mga anak. Yun po itinatawag na verbal communication. Pero nakikita ng Panginoon after 2,000 years mahigit na ang kasalanan, palago ng palago, ang memory ng tao palisin ng palisin. No? At pababa ng pababa ang ng kanilang memory. Kaya nakikita ng Diyos kung hindi niya ipapasulat ang kanyang salita, ay mawawala sa kasaysayan ang kanyang salita at ang tao pasama ng pasama. Kaya mula sa panahon ni Moses, yun yung panahon na pinasulat na niya ang kanyang salita. Pero bago niya ipinasulat, bumaba muna siya, isinulat niya sa kanyang daliri ang 10 utos ng Diyos. Kasi ang 10 utos ng Diyos, utos po niya ito sa buong universe. Kaya nga siya po mismo ang sumulat. Kasi ang 10 utos, batas po ito ng kapayapaan. Kasi ito lang yung batas na naglalarawan sa karakter ng Diyos at sa kanyang likas. Ngayon nga, ating titingnan ngayon, no? Dito, the law was existed before Sinai. Magbigay ako ng halimbawa. Ang unang kautusan, mababasa natin sa Genesis 35, 2 at saka 4. Ang ikalawang kautusan, mababasa natin sa Genesis 31. No? Ang ikatatlong kautusan, pag titingnan ninyo yan isa-isa, no? Pwede ninyong ipopost ninyo o picturean, mababasa na ninyo na isa. Hindi na natin ito mababasa isa-isa. Pinakita ko sa inyo na bago pa ibinigay ang 10 utos, nag-exist na yan. At saan ba natin mababasa? No, for example, magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Nung pinatay ni Cain si Abel, mayroon ng 10 utos doon na nakasulat? Wala. Pero mayroong verbal na communication. Kaya nga, alam na ni Abel at ni Cain. Pero mapapansin ninyo, nung naghandog si Abel sa Panginoon, nagalit si Cain. At ang ginawa ni Cain, pinatay niya si Abel. Nung pinatay niya si Abel, ang tanong, nagkakasala si Cain? Hindi. Kasi walang nakasulat sa Biblia na 10 utos. Pero mapapansin ninyo, bakit ang Biblia nagsasabi nung pinatay niya si Cain ay masama? Si Cain ay nagkakasala. Titingnan natin ang sulat niya. So, unang Juan 3:12, ito yung sulat ni Juan. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama. Nung pinatay niya si Abel, siya ba'y mabuting tao o masama? Masama si Abel. No? Ano ba ang mga taong masasama? Lumalabag yan sa kautusan. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama. Pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa'y masama. At ang mga gawa ng kanyang kapatid ay mabuti. No, mapapansin ninyo, kaya nga mayroong labanan sa kabutihan at kasamaan.
At kung bakit niya pinatay, dahil po daw siya ay masama. Kaya nga, hindi pa nakasulat ang Ten Commandments, alam na ng mga tao na masama ang pumatay. Now ngayon, bakit mayroong mga taong nagsasabi ngayon, wala na daw yung Ten Commandments? Ibig sabihin, okay lang ang pumatay? Hindi po okay. Kasi hindi nga nakasulat noon, hindi nga okay, lalo pa ngayon, na binigay na talaga. No? Mapapansin ninyo, dito, ikalawa, sa Genesis 39, 7-9, yung tinukso si Joseph sa asawa ni Potiphar. Ito yung talata, no? Ito'y patungkol sa pangangalunya, yung principle sa Ten Commandments. Nandoon na po, sabi niya dito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ano sabi niya dito? Na tinitigan si Jose sa asawa ng kanyang Panginoon. Ang Panginoon ni Jose ay si Potiphar, na sinasabi, sipingan mo ako. No? Datapwat siya'y tumanggi at sinasabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik na ipinamahala sa akin. Sabi ipinamahala sa aking kamay. Sabi niya dito, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking Panginoon anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Sabi niya, lahat ng mga bagay dito sa bahay pinamahala. Ako ang mga ngasiwa, ako ang Pero isang bagay lang ang hindi pinamahala ni Potiphar sa akin, ikaw, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Hindi ko pwedeng galawin. Pero anong sabi ni Joseph? Paano ngang aking magawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang pangangalunya ba ay kasalanan? Kasalanan daw yan laban sa Diyos. Ang tanong, may nakasulat ba doong Ten Commandments? Sa Genesis na sinulat na ba? Hindi pa yan nakasulat. Pero nag-exist na ang principle sa Ten Commandments. No? Lahat, kahit hindi nakasulat ang batas ng Diyos, kahit hindi niya ibinibigay na nakasulat, nag-exist na ang principles sa Ten Commandments. Kaya, throughout the ages, mula sa langit hanggang sa lupa, no? Bago pa ang Sinai, ang Ten Commandments, yon? At hanggang aakyat tayo sa langit, hindi mawawala ang Ten Commandments. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mas magaan pang mawala ang langit ang lupa kaysa isang kudlit o isang tuldok ng kautusan. Pero maraming mga ngaral ngayon na nagsasabi wala ng kautusan. Nililinaw ko lang yan. No? Ano pa? At itong pagnanakaw sa 44, napapansin ninyo yung mga kapatid ni Joseph, sabi niya, sa sunod ninyong pagbalik, dalhin ninyo ang inyong bunsong kapatid. Nang doon na si Benjamin nang pinakain ni Joseph, at pag-uwi na sinuutusan ni Joseph yung kanyang ang kanyang mga alipin, lagay ninyo yung kupa na ginto sa sako ni Benjamin. At nang umalis na yung magkakapatid, sinalubong sila ng mga kasundaluhan. At sabi nila, titingnan natin yung mga sako mo. Tinitingnan yung sako ni Benjamin, nang doon yung kupang ginto. Pinabalik sila ni Joseph at sabi ni Joseph, ang iyong kapatid na nagnakaw ng kupa, ikukulong. Wag uuwi kayo, itong kapatid ninyo maiwan. Pero anong sabi ng kanyang mga kapatid? No? At kanilang sinabi sa kanya, bakit sinasalita sa akin ng Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumagawa ang iyong mga lingkod ng ganyang bagay. Narito ang salapi. Kasi, hindi pala ito kupa, yung salapi na dala-dala nila. Mayroon, iba pa yung kupa, iba pa yung salapi na nakalagay talaga sa bigas, inahalo. Pagdating nila doon, sabi ni Judah, ito po'y patibong. Kaya nga bumalik sila, binalik nila yung salapi. Narito ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bagong ang aming isasauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan. Paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon sa pilak o ginto? Kaya nga alam ng 12 mga kapatid ni Joseph
11 mga kapatid, na ang pagnanakaw ay masama. Kaya na nakasulat ito sa Biblia, malinaw yan. Bago pa isinulat ang Ten Commandments, nag-exist siya. Throughout eternity. At kung ating titingnan ang santuario, napakahalaga ang role ng Ten Commandments sa buong kasaysayan ng kontrobersiya. Mula sa langit, titingnan ninyo ang buong kasaysayan ng labanan sa mabuti at kasamaan. Sino ba ang napahamak doon sa langit? Ang lumalabag sa kanyang kautusan. Sino ba ang mga tao, paano ba napahamak ang ating magulang sa Garden ng Eden? Lumabag sa kautusan. Nang tinawagan niya ang Israel, paano ba nagkakasala ang Israel? Lumabag sa kautusan. Tayo ngayon ay mga spiritual Israel. Ano ang ating gagawin upang tayo'y magiging karapat-dapat sa Panginoon? Lalabag din sa kautusan? No, hindi maaari. Ang kautusan ng Diyos, nangangahulugan po ito ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, no, sa 14:15 sa 12:15 ng Juan, nalalaman ko na ang kanyang utos, buhay na walang hanggan. Ang utos ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ang binatang mayaman, sabi niya, anong gagawin ko para magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Anong mabuti kong gagawin? Anong sabi ni Jesus Christ sa binatang mayaman? Ano ba ang nakasulat sa kautusan? No? Sabi niya, kung ibig mong pumasok sa buhay, tutuparin mo ang mga utos. Sabi ng binatang mayaman, alin-alin? Sabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng di katotohanan, igalang mo ang iyong ama. Ano ang tinuturo ni Jesus? Ten Commandments. No? Ang kautosang ito, ang Ten Commandments, sa Messianic prophecy ni Isaias, ito yung sinasabi, ang kautosang ito, itong Ten Commandments, minamagnify ito at tinuturo ito ng ating Panginoong Hesukristo. No? Saan natin mababasa? Itong Ten Commandments na nasa kaban ng tipan, nung si Jesus ay naging tao, ay minamagnify. No? This is the kind of law that Christ magnify. Ano bang ibig sabihin ng magnify? Ginamit ko itong English kasi dito natin masusumpungan ang salitang magnify. Ano bang ibig sabihin ng magnify, Brother John? Kapag ikaw nagbabasa, maliit yung libro na binabasa, anong iyong gagamitin para yung litra ng mga maliit na litra magiging malaki? Gagamit ka ng magnifying glass. Kasi yung maliit, papalakihin niya. No? At alam niyo nung dumating si Jesus Christ, yung batas sa Ten Commandments, pinapalaki niya. No? Ating pag-aralan yan ngayon. Saan yun natin makasulat? Pag-aralan ninyo yung Messianic prophecy, na sabi niya dito, the Lord is will please for His righteousness sake. He will magnify the law and make it honorable. No? Sino itong Lord dito na siya po'y natutuwa o nalulugod sa katuwiran, no? Sa pangalan ng katuwiran at kanyang minamagnify ang kanyang kautusan at ginawa itong marangal. Ano po ba ang ano niya dito? Sabi sa Tagalog, mayroong Tagalog dito, kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katuwiran na dakilain ang kanyang kautusan at gawin itong marangal. Magbibigay ako ng halimbawa. Paano ba minamagnify ni Jesus Christ ang kautusan? Nakuha ba ninyo ang ibig kong sabihin patungkol sa magnify? Yung maliit, papalakihin. For example, mayroong mga iilang utos, sa 10 utos, nang tinuro ni Jesus Christ, pinapalawak niya. For example, magbigay ako ng halimbawa. Sa Matthew 5:21 hanggang 22. Ito yung utos na pinapalawak niya ang hangganan. Ating titingnan. Narinig ninyo na sinasabi ng sa mga tao, sa una, huwag kang papatay. At kung ang sino mang pumatay, nasa papanganib ng kahatulan. No? At sa 22, datapwat sinabi ko sa inyo na ang bawat napupuot ng kanyang kapatid, no? Sabi niya, ay sa panganib sa kahatulan. Ang dito, pumapatay, nasa panganib sa kahatulan, pero ang napupuot pa lang, pariho, nasa panganib na rin ng kahatulan. Ibig sabihin, kung ang pumatay kasalanan, ang napupuot kasalanan din. Iyan ang ibig sabihin. At ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid, Raka, ay napasa panganib sa Sanhedrin, at ang sino mang nagsasabi, ulol ka, ay nasa panganib sa impernong apoy. No, alin dito ang kautusan na kanyang pinapalawak?
Dito ay yung kautusan patungkol sa pagpatay. Huwag kang papatay. Ikailang utos yan sa Ten Commandments. No? Mapapansin ninyo. Ikawalo, mapapansin ninyo. Huwag kang papatay. Pero mapapansin ninyo, kung napupuot ka lang sa kanyang kapatid, nakapatay ka na, o nasa panganib ka na ng kahatulan. Ibig sabihin, ito ang sinasabi ng kautusan, pero mas lalong pinabigat ni Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin ng magnify. Pinapalawak niya ang hangganan. Ito yung akto ng pagpatay, pero hindi mo pa napatay, nakakasala, pareho lang ang kasalanan. Nakukuha ninyo? Pangalawa na ipapaliwanag ko sa inyo. At itong turo ni Jesus Christ, tinuro din ito ng kanyang mga alagad. For example, katulad ni Juan, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid, anong sabi ni Juan? Ay mamamatay tao. Saan yan nakukuha yung prinsipyo na yan? Prinsipyo po yun ni Jesus Christ. No? Ibig sabihin, ang turo ni Jesus Christ at ang kanyang mga alagad pareho. At ito din po ang turo ko ngayon. Na kapag ikaw napupuot sa iyong kapatid, ang sabi ng Biblia, ikaw ay mamamatay tao na. At nalalaman ninyong ang sino mang mamamatay tao ay hindi manananahan sa buhay na walang hanggan. Kung kayo ay mga Kristiyano na itinuturing ninyo na lingkod kayo ng Panginoon, kayo hindi nagpapatawad, napupuot kayo sa inyong kapatid, sa Biblia, ito yung malinaw, mamamatay tao. Nang dumating si Jesus Christ sa Old Testament, 10 Commandments lang yon. Pero nung dumating sa New Testament, pinapalawak niya. Pero ang issue ng mga Kristiyano ngayon, wala na yung 10 Commandments, wala na yung 10 utos, binago na yan ni Kristo. Hindi po iya binago. Kung binago pa, wala ng 10 Commandments, okay na tayong pumatay. Hindi po yun okay. No? Ang tamang paliwanag dyan sa Biblia, He magnify. Pinapalawak niya. Ang maliit, pinapalaki. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? Biblical po yan. At dito, ikatatlo na ating paliwanag. Narinig ninyong sinasabi, huwag kang mangangalunya. Ito yung sabi ni Jesus sa Mateo 5:27. Sa 28, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae, no? At taglay ang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Malinaw yung naintindihan ninyo ang ibig sabihin ng Biblia? Ibig sabihin, si Jesus po ang magsabi nito. Nang dumating si Jesus Christ sa Old Testament, pinapalawak niya ang hangganan ng 10 Commandments. No? Kaya nga maraming mga nag-i-issue, wala na yung 10 Commandments, hindi po yun mga ngaral na dadalhin kayo sa langit. Mga ngaral yan sila, mga ahinti po yun ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kasi marami ang magsiparito sa aking pangalan, ililigaw ang marami. Tandaan ninyo, ang relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan, hindi po yun sa Diyos. Ilalayo po kayo nila sa Diyos kahit magaling pa silang magpupuri. Ngayon ating titingnan, no? Ano bang si Jesus Christ nang dumating dito sa lupa, sinira ba niya ang 10 utos ng Diyos? Sinira o pinalawak? Hindi po niya sinira, kung di pinalawak. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na hindi niya sinira ang kautusan? Mayroon po. Mateo City, no? Mateo 5:17 hanggang 19. Anong sabi ni Jesus Christ? No? Christ came to fulfill the law. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Maliwanag yan. No? O ang mga propeta, ako'y pumaparito upang hindi sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay. Hanggang kahit isang kudlit, kahit isang tuldok, hindi mawawala. Hanggang mas magaan pa daw mawala ang langit at lupa kaysa tuldok o kudlit. Kama nga, period, hindi pwede. No, sa 19, kaya nga ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituturo ang gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro
ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ngayon, kaya nga mula nang ako'y nagiging nagtuturo sa salita ng Panginoon, never kong pinaliit ang kautusan ng Panginoon. No? Proud ako na nagtuturo sa salita ng Panginoon kasi kapag hindi mo ituturo ang kautusan ng Diyos, tatawagin kang kaliit-liitan. Mayroon akong kaibigan, nag-usap kami. Bakit kaya tinatawag yun kaliit-liitan? No? Sabi nung aking kasama na Liman, sabi niya, alam mo Brother John, bakit kaliit-liitan? Kasi yung lahat na tumutupad sa utos ng Diyos at nagtuturo, nasa kaharapan ng Panginoon naglilingkod. Nasa kaharian ng langit. Pero yung hindi tumutupad, lumalabag sa utos ng Diyos, nandoon sa lupa. Ang layo nila. Pag titingnan mo, kaliit-liitan. Ano bang ibig sabihin ng kaliit-liitan? Napakaliit nila. Kasi nandoon po sila sa baba. Hindi po sila kasama sa mga naliligtas. Kaya nga, mapapansin ninyo, ganun po ang ano. At ang batas na ito, hindi lang po ito, bago ibinigay ang Ten Commandments, nag-exist na, this law remain in the New Testament. Ito po yung lahat ng mga talata. Ang unang talata, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 6:8. No? Ang huwag kang gagawa ng revolto o larawang inanyuan, ito napakaraming talata. Sa Gawa 15:19 hanggang 20 at 29, unang Korinto 10:19 at 20, no? Unang Korinto 6:9, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, may babala si Apostol Pablo na hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. No? Sa unang Juan 5:21 at dito din sa Revelation 20 verse 8, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi makapasok sa bagong Jerusalem. Kaya mapapansin ninyo, ikalawang utos yan. Ang ikatatlo, yung paggalang sa pangalan ng Panginoon. No? At ang Sabat, no, sa Hebreo 4:9 at saka 11, may natitira pang Sabat sa kapahingahan sa bayan ng Diyos. Dito sa sa mga paggalang sa magulang, ito yung tinuturo sa Episo 6:1 at saka 2, no? At tinuturo ni Apostol Pablo ang paggalang sa magulang ay Episo 6:12, no? At itong mula ika-6 hanggang ika-9, isang talata hanggang lang yan, no? Mula ika-6 na ika-5 utos, ito yung ika-5. Tapos ika-6 hanggang ika-9, isang talata lang sa Bible, no? Dito natin mababasa sa Matthew 19:16, no? 19:16 to 19, lahat yan na utos. Isang talata, si Jesus Christ ang nagtuturo mismo. Ang ika-10 utos na huwag kang mag-iimbot, mababasa natin yan sa Roma City. Sabi nila, wala ng 10 utos sa New Testament, subukan ninyong babasahin. Hindi lang buo, hindi magkakasama lahat, pero nahihiwalay sa iba't ibang talata. Kaya nga, mula pa sa langit, sa Old Testament, bago ibinigay ang Ten Commandments, nandoon na. Yung utos na binibigay ng Diyos kay Adan at ni Eva, yung puno, nandoon na rin ang prinsipyo sa Ten Commandments. At alam niyo kung bakit dalawang tapyas na bato? Kasi batas po yun ng pag-ibig. Dalawang responsibilidad. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dalawa ding tapyas na batos kasi sa dalawang prinsipyo. Yung isa, mayroon sa batas na yan, mayroon kang dapat gagawin. Pero mayroon din pong bawal na hindi pwedeng gagawin. No? Sana inyong naintindihan. Ganun ka, ang ating pagtuturo. No? Saan ba natin mababasa na itinuturo ni Jesus Christ ang Ten Commandments sa Mateo 19:16 to 19? Babasahin natin. Narito lumapit sa kanya ang isa na nagsasabi, Guro, ano ba ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Maring ito yung inyong tanong ngayon. Ano bang mabuting gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa 17, sinabi niya sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Saan nakasulat ang utos na ito? Sa Ten Commandments. Huwag kang mangangalunya. Ika-7 ito na utos. Huwag kang magnanakaw. Diba? Napapansin ninyo? Ten Commandments nito. Huwag kang magsaksi ng di katotohanan. Ika-9 yan. At
19, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikailang utos yan, ikalimang utos yan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano? Kaya nga yung dating daan na nagtuturo ako sa Tagaytay City Jail, sabi niya, Brother June, isa na lang, may tanong ako, kung masagot mo, magpabaptize ako sa inyo. Mababasa mo ba sa New Testament na si Kristo mismo tinuro niya yung 10 Commandments? Nang binabasa ko ito sa kanya, sabi ko, mayroon akong makikitang talata, kapatid, na si Jesus Christ, tinuturo niya ang 10 Commandments. Nang nabasa niya ito sa binatang mayaman, no, napapansin niya, sabi niya, matagal na pala akong nadaya, Brother John. No? At isa siya sa nabaptize. At hindi ko alam kung nakakalaya na siya ngayon. No? Mapapansin niyo, what shall we say then? Is the law sin? Sabi ni Pablo. Ano bang ating, kasi pinapaliwanag ni Pablo dito ang biyaya. Ang biyaya ba masama dahil, ang kautusan ba masama dahil nasa biyaya na tayo? What shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, sabi niya, nay, I had not known sin but by the law. Hindi ko nalalaman ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. For I have not known lust. Kung hindi ko nalalaman ang ano ba itong lust sa Tagalog, no? Except the law had said, thou shall not covet. Kaya dito yung about sa so for this thou shall not commit adultery, sabi niya sa 13. And thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness, thou shall not covet. And if there be any others commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shall love thy neighbor as thyself. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang 10 Commandments. Isa-isa. At isa lang ang suma total dito. Pag-ibig ito sa kapwa. No? Kaya nga, ang 10 utos ng Diyos ay batas po ito ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, ang unang tapyas na bato. Kaya nga, mayroong nagtanong sa Panginoon, Guro, isang lawyer, ano bang dakilang utos sa kautusan? Sabi ni Jesus, ano bang nababasa mo? Sabi ng lawyer, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas, at buong pag-iisip mo. Sabi ni Jesus, at ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ni Jesus, gagawin mo at mabubuhay ka. No? Kasi alam sa sulat sa Juan 12:50, nalalaman ko na ang kanyang utos, buhay na walang hanggan. Kaya, napaka-importante ng kautusan. Sabi niya dito, mas magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa isang tuldok, kaysa ang tuldok o kudlit ng kautusan. Kaya, mapapansin ninyo, mas magaan pang mawala ang ating planeta. Mas mabilis pang mawala kaysa tuldok ng kautusan. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa. At ito pa yung masasabi ko na pinakamahalaga. Pwede kaya, Brother John, na itong 10 Commandments na sinasabi mo, siyam lang ang aming masusunod, maliligtas kaya kami? Titingnan natin ang Biblia. Sabi ni James, sabi ni Santiago, no? Sapagkat sino mang sumusunod sa buong kautusan, gayon may nagkakasala sa isa, magiging makasalanan sa lahat. No? Hindi po pwede na siyam lang. Kailangan lahat. Bakit? Anong paliwanag ni Santiago? Sapagkat ang nagsasabi, huwag kang mangangalunya. 10 Commandments din yan, ha? At nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumatay ka, ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. Na anong sabi niya sa 12? Gayon ang inyong salitain, gayon ang inyong gagawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Anong gagamitin ng Diyos sa paghuhukom sa atin? Tinatawag po ito sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kapag tayo haharap sa hukuman ng Panginoon, isa lang ang kriteriya niya. 10 Commandments lang. At kapag tayo'y lumalabag sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Gusto ba ninyong
Kaya nga kung sumunod kayo sa Diyos, yung lahat na. Wag yung siyam lang. Kasi delikado. At bakit kailangan nating susundin ito? Sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat narinig na, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaya nga, ito ang wakas ng bagay. Lahat narinig na. Matakot kayo sa Diyos. Sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kasi kapag hindi natin gagawin kasunod na haharap tayo sa paghukom. At alam ninyo itong paghuhukom na gagawin ng Diyos, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ang bawat kubling bagay, nagiging ito'y mabuti o masama. Hahatulan tayo ng Diyos. Ano ang pamantayan sa kanyang paghatol? 10 Commandments. Paano yon kung hindi natin yan tinutupad? Narito ang panawagan ng mga banal. Sino yung mga banal? Ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Dalawa lang ang grupo na madatna ng Panginoon. Ang isa nagpabanal, pinapabanal, ng Panginoon, sumusunod sa kautusan. Ang isa lumalabag. Pero alam na ninyo kung ano. Dito tayo, ating pag-aralan, binabasa ko ang writings ni Ellen G. White. Dito tayo magtatapos. Ating isa-isahin ngayon ang 10 Commandments. Kasi ang kautusan ng Panginoon, dapat natin itong maintindihan ang kanyang hangganan. Kasi ito po yung pamamahala ng Panginoon. Subukan ko, bibilisan na natin. The Lord said to Moses, go unto the people and sanctify them. Bago binibigay ng Panginoon ang 10 Commandments, bago siya bumaba sa bundok ng Sinai, ito yung bilin ng Panginoon kay Moses. Bago siya bumaba, kailangan ang mga tao magpabanal. Anong instruction ng Panginoon kay Moses? The Lord said to Moses, go unto the people and sanctify them. Today and tomorrow, 2 araw silang magpapabanal. And let them wash their clothes and be ready again the third day. Kasi sa ikatatlong araw, bababa ang Panginoon. For the third day, the Lord will come down unto the sight of all the people upon the Mount Sinai. Bago niya binigay ang 10 Commandments. During this intervening days, all were to occupy the time in solemn preparation to appear before God. Ayan nga, ang mga Israelita, nasa baba sila ng bundok ng Sinai, nakapaligid sila doon, mayroong hangganan, nilagyan ng lubid. Huwag kayong lalampas dito sa hangganan, binabakuran nila. Kasi pag malalampas sila sa hangganan, ang kaparusahan kamatayan. Kailangan kapag haharap ang mga Israelita na mayroong pagprepara, kailangan magpapabanal sila. Labhan nila ang kanilang damit. Tinitingnan ko nga, bakit palabhan ang kanilang damit? Kasi gusto ng Panginoon, mayroon silang preparation bago sila sasalubong sa Panginoon. Kasi ang Panginoon bababa sa bundok ng Sinai upang ibigay ang batas. Kaya mapapansin ninyo, this day all were to occupy the time is in a solemn preparation to appear before God. Their person and their clothing must be freed from impurity. Ang kanilang buong pagkatao, kailangan lilinisin nila at ang kanilang pananamit. Nang nakita ko ito, sabi ko, kung tayo pala'y pupunta kapag tayo pala'y sisimba sa Panginoon, aayusin din natin ang ating pananamit. Aayusin din natin ang ating sarili. Kasi ito yung ginawa ng Panginoon kay Moses nung siya bumaba sa bundok ng Sinai. Sabi niya dito, their clothing must be freed from impurity, and as Moses should point out their sin, they were to devote themselves to humiliation, fasting, and prayer, and their heart might be cleansed from iniquity. Kaya nga mayroong paghahanda. Bumaba ang Panginoon, sinulat ng Panginoon ang kanyang kautusan sa 2 tapyas na bato. Ito yung sulat ni Ellen G. White sa kanya sa Patriarchs and Prophets. Jehovah revealed himself not alone in the awful majesty, the judge
and lawgiver, but as the compassionate guardian of His people. Sabi ng Panginoon, nung binigay niya yung kanyang kautusan, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of bondage. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ngayong gabi, ano ba ang una sa kaligtasan? Ang pagtanggap kay Kristo o ang pagsunod sa kautusan? Ang kaligtasan po mga kapatid, larawan ang pagligtas ng Panginoon ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Yan po ay larawan ng salvation. Larawan po ito ng kaligtasan. Nung sila po ay naalipin sa Ehipto, pinapalaya sila. Pero bago sila nakalaya sa Ehipto, bawat isang pamilya nagpatay po sila ng tupa. At yung tupa tinatawag na Passover lamb. No? Kinuha, pagbabasahin ninyo yung Exodus 12, bawat pamilya kukuha ng tupa. Ilagay nila ang tupa unang buwan, ika-10 araw yung pag-alis nila. Sa ika-14 na araw, papatayin nila yung tupa at sa gabing yun, pinalaya sila. No? 4 na araw tumira sa kanilang bahay ang tupa. At sa gabing yun, umalis sila sa Ehipto. Saan sila dinala ng Panginoon nang sila'y umalis sa Ehipto? Bukas ating pag-aralan yan. Nang umalis sila sa Ehipto, ay dinala sila sa Red Sea. Bakit? Silang lahat gusto ng Panginoon bautismuhan sa Red Sea. No? Pagkatapos sa Red Sea, dinala sila sa ilang. Pinapakain sila ng Panginoon ng tinapay. Pagkatapos doon, salita ng Panginoon, bukas ating pag-aralan yan. Hanggang kasunod, ibinigay ng Panginoon ang kautusan. Salvation first before keeping the 10 Commandments. No? Unang karanasan ang kaligtasan. Ang pagtanggap natin kay Jesus Christ at sa kanyang dugo, ang kanyang pagliligtas, at pagkatapos mo tanggapin si Jesus Christ, mabautismuhan ka. Pagkatapos mo mabautismuhan, dadalhin ka niya sa bundok ng Sinai, susundin mo ang 10 Commandments. At kapag susundin mo ang 10 Commandments, patuloy kang maglalakbay hanggang makarating ka sa Promised Land. At tayo ngayon, mga spiritual Israel tayo ngayon, we are under the slavery of sin. Pero tanggapin natin si Jesus Christ at ang kanyang sacrifice. Pagkatapos magpabaptize tayo. Pagkatapos natin mabaptize, kakain tayo ng tinapay na mula sa langit, susundin natin ang kanyang kautusan. At patuloy tayong maglalakbay hanggang makarating tayo sa lupang pangako. Yan ang simpleng paliwanag, pero bukas isa-isahin natin yan bukas. No? Kasi pag-aralan natin bukas ang santuario, anong nangyayari nung sila'y nagkakasala. At nang pinalaya sila, ating titingnan ang santuario bukas, anong mga bagay sa santuario ang napinsala ni Adan at si Eva nung sila'y nagkakasala. Kaya mapapansin ninyo, hindi lang siya lawgiver, pero shepherd din siya sa kanyang flock. Siya po ang isang na Diyos na nagpapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bahay sa pagkaalipin. In he whom they had already known as their guide and deliverer. No? At kasama natin siya sa paglalakbay, who had brought them forth from Egypt, making the way to them through the sea, and overthrowing Pharaoh and his host, and had thus shown himself to be above all the gods of Egypt, and it was who now spoke his law. No? Kaya nga, siya ang nangunguna, siya din ngayon ang nagbigay at nagsasalita sa kanyang kautusan. No? The law was not spoken to this time exclusively for the benefits of the Hebrew. Itong 10 utos na binibigay ng Panginoon sa Israel sa bundok ng Sinai, hindi lang ito para sa mga Hebreo. God honored them by making them the guardian and keeper of His law. But it was to be held as a sacred trust for the whole world. No? Sacred trust din ito for the whole world. Bakit? Itong 10 Commandments ng Panginoon, batas din ito sa buong sanlibutan. Napapansin ninyo sa buong sanlibutan, okay lang ba ang pumatay ng tao o kasalanan? Ang buong sanlibutan ngayon naniniwala, pag pumatay ka, nagkakasala. Pag magnakaw ka, nagkakasala. Kasi sa sulat ni Ellen G. White, no? At itong kautusan na ibibigay niya, ay ito din ang pamantayan, sacred trust for the whole world. The precept of the Decalogue are adapted to all mankind. Kaya buong sanlibutan, adapted ito. And they were given for the instruction and government of all.
no? 10 precept, brief, comprehensive, and authoritative cover the duty of man to God and to his fellow man, and all the based upon the great fundamental principle of love. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, no? And thy neighbors as thyself. Kasi yung dalawang tapyas na bato, batas po yun pag-ibig. She also, Deuteronomy 6, 4, and 5, and Levitico 19, 18. Itong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yun yung mga talata. Dito tayo sa spiritual meaning ng law. Ating papalawakin ang hangganan ng Ten Commandments. Kinuha ko po ito sa Patriarchs and Prophets, page 305. Sulat po ito ni Ellen G. White. Nang nabasa ko ito sa sulat ni Ellen G. White, sabi ko gagamitin ko ito mamaya sa aking pagtuturo. At ito yung sulat ni Ellen G. White. Dito tayo sa unang utos. Hanggang 10 lang ito, matatapos tayo. Ang unang utos, thou shalt have no other God before me. Ano po ang ibig sabihin yan, Brother John? Jehovah the eternal, self-existent, uncreated one, no? Siya yung walang gumawa sa kanya, walang katapusang Diyos, no? At siya po ang walang hanggan. Sabi niya, himself the source of sustainer of all. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, siya lang ang tunay at wala tayong kikilalaning Diyos maliban sa kanya, no? He alone entitled of supreme reverence and worship. Ngayon sinabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Wala kang kilalaning dakila maliban sa kanya, sapagkat siya lang ang tunay at totoo na karapat-dapat ng ating pagsamba. Sabi niya dito, man is forbidden to give to any other subject of first place in his affection or his service. Ito yung ibig sabihin, ito yung kahulugan. So dito sa lupa, kapag tayo maglilingkod sa Diyos, kapag mayroong priority at pinakamataas ng antas ng paggalang, hindi natin ibibigay sa iba kundi sa Kanya lamang, no? Kaya nga, affection and service, whatsoever we cherish that tend to lessen our love for God or to interfere with the service due Him, no? Of that we make a God. Kung ang ating pamumuhay mas higit ang pera kaysa paglilingkod natin sa Diyos, ang ating pera at isa na rin sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga ito yung pangalawa, thou shalt not make thee any graven image. Ito yung ikalawang utos. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, ni kawangis man sa langit, sa lupa. Ipinagbabawal yun niya. Anong sulat ni Ellen G. White? The second commandments forbid the worship of the true God by images or similitude. Ipinagbabawal niya yung mga imahen o mga Diyos-Diyosan. Many hidden nation claim that their image were mere picture of or symbol by which the deity was worshipped. No, marami daw mga pagano na wino-worship nila yung kanilang mga deity. But God has declared such worship to be sin. Pero sa kanyang kautusan, dinideklara ng Panginoon ang pag-worship sa Diyos-Diyosan ay kasalanan. The attempt to represent the Eternal One by material object would lower man's conception of God. Kapag titingnan mo ang mga linalang na Diyos, ay binababa mo ang iyong pag-iisip. Kaya nga, na bilang tao, no? Sa conception, ang pag-iisip mo sa Diyos, the mind turned away from the infinite perfection of Jehovah would be attracted to the creature rather than to the Creator. Na-attract ka sa nilalang kaysa lumalang, no? Kaya nga kasalanan din yan. As his conception of God were lowered, so would man become degraded. No? Kaya nga pinoprotektahan niya ang tao. Ayaw niya na mag-degrade ang utak ng pag-iisip ng tao. No? I, the Lord thy God, am a jealous God. The close and secret relationship of God to His people is represented under the figure of marriage. Ang relasyon natin sa ating Diyos at tayo, itinuturing niya itong relasyon sa asawa. Ang pagsamba natin ng ibang Diyos-Diyosan ay itinuturing ng Panginoon ito na idolatry, being spiritual adultery. No?
Para kang mayroong asawa, nagpagalaw sa iba ang pagtingin ng Panginoon. Kaya nga, the displeasure of God against it is filthy called jealousy. Kaya nga, na ano siya, itinuturing kaniyang marumi. Hindi niya tatanggapin ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Dito tayo sa, dito tayo sa ikatatlo. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Sabi ng Panginoon, wag mong, tawagin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang, kabuluhan. Sino mang gumagamit sa kanyang pangalan ng walang kabuluhan, hindi itinuturing walang kasalanan ang mga taong nagbanggit sa kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Sa sulat ni Ellen G. White, these commandments not only prohibited false oath and common swearing, swearing, but it forbid us to use the name of God in light and careless manner. Hindi ito nangangahulugan, hindi lang ito sa panunumpa na magkakasala ka kasi pinagbabawal ng Panginoon ang mga panunumpa. Pero kasalanan din ito na kapag babanggitin natin ang pangalan niya na walang galang o walang respeto. Kaya nga, without regard to this awful significance, by the thoughtless mention of God's in common conversation, by appeals to Him, tribal matters, and to the frequent and thoughtless, repetition of His name. Kapag paulit-ulit mong tawagin na hindi ka nag-iisip, maring magkakasala ka rin. We dishonor Him. Holy and reverend is His name. Sa langit, ang pangalan ng Diyos banal. Kaya, ang mga anghel na lumalapit sa Kanya, bago babanggitin ang Kanyang pangalan, gumagalang muna, yumuyuko muna sila bago nila babanggitin ang pangalan ng Panginoon. Pero sa atin, kahit mga biro, patawan na kwentuhan, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Kasalanan po ang bumabanggit sa kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Kaya, din po yan, yung Sabat, binabanggit ni Ellen G. White dito yung Sabat, sabi niyo, remember the Sabbath dito, keep it holy, 6 na araw, gagawin mo ang lahat na gawain, ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Itong Sabbath is not, sabi niya dito, the Sabbath is not introduced as new institution, but having been founded at creation. Kaya nga, nagpapakita nito na itong Sabbath na sinasabi niyang remember, hindi ibig sabihin ito na ngayon lang niya ginawa. Tinuturo niya ang creation. At dito sa araw ng Sabat, bawal dito ang mga usapin na hindi patungkol sa Panginoon. Mga negosyo at iba pang mga usapin, lalo na ang mga usapin na pangpersonal. Ang mga natin pag-usapan dito may kinalaman sa pananampalataya sa Panginoon, sa paglilingkod, kasi ang panahon ng Sabat is hindi na atin kundi sa Panginoon. Honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the lands which the Lord thy God giveth thee. Parents are entitled the degree of love. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa 5 utos, igalang ninyo ang inyong ama at ina at bibigyan kita ng mahabang buhay. Sabi ng Panginoon, ang mga magulang daw entitled the degree of love. Ito yung turo ng Panginoon sa mga anak. Love and respects which is due to no other person. Kapag mayroon tayong igagalang, ang pinakauna nating igagalang, hindi ang ibang mga tao, kundi ang magulang. God Himself who has placed upon them a responsibility for the soul committed to their charge. Kasi sila pinagkatiwalaan ng Diyos na mga ngasiwa, mga ngalaga sa atin. Kaya nga, igagalang natin ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Has ordained that during the earlier years of life, parents shall stand in the place of God. Inalagaan tayo ng ating magulang, sila ang nagpapalaki sa atin kasi inuutusan sila ng Panginoon. Gaya nga, kapag mayroon tayong unang tao na igagalang, walang iba kundi ang ating magulang. At sabi niya dito, and he who reject the rightful authority of the parents is rejecting the authority of God. Kaya yung mga tao na hindi gumagalang sa magulang, nireject nila ang authority ng Diyos. The fifth
Commandments require children not only to yield respect, submission, and obedience to their parents, but also to give them love and tenderness and lighten their cares, to guard their reputation and succor, and to comfort them in the old age. Responsibilidad mo rin na alagaan kapag mga matanda ng iyong magulang. It's also enjoin respect for ministers and rulers and for all others to whom God has delegated authority. At hindi lang sa mga magulang ang ating igagalang, pati ang inilagay ng Panginoon na ministro sa iglesia, pati ang nilagay niyang mga authority sa pamahalaan. Igagalang natin sila at kasama yon sa ikalimang utos. No? Kaya nga, this is the apostle, if the first commandments with promise, ito lang ang unang utos sa ikalawang tapyas na bato na mayroong pangako. Thou shalt not kill. Anong, yung wag kang papatay. Anong ibig sabihin nito? No? All act of injustice that tend to shorten life. The spirit of hatred and revenge. Katulad na rin yan. Yung wag kang papatay pero nilululong mo ang iyong sarili sa bisyo, pinapatay mo na din ang iyong sarili. Lahat ng mga bagay na mga gawa na nagpapaiksi ng buhay, kasalanan na rin yan. The spirit of hatred and revenge. Yung nagagalit ka, nababanggit natin yun kanina, indulgence of any passion that lead to injurious act toward others. No? Yung pagpaplano ng masama sa iba, sa kapwa. And cause us even to wish them harm. No, yung sinusumpa mo sana mamatay yon. Hindi masama po yan. Nasasabihin mo sa iyong kapwa. For whatsoever hateth his brother is murderer. A selfish neglect of caring for the needy, suffering, all self-indulgence are unnecessary. Deprivation of excessive labor that tend to injure health. All these are greater or less degree violation of 6 commandments. Kaya nga, ito yung pinapalawak ni Ellen G. White. Ano bang pangsyon dito? Marami. Ang saklaw ng 10 utos. Kapag, thou shall not commit adultery, pinapaliwanag yun ni Jesus. Titingin ka lang ng mayroong pag-iisip, no? Kaya nga sabi ni Ellen G. White, no? The commandments not only act of impurity, but sensual thought and desires, or may any practice that tend to excite them. Purity is demanded not only in the outward life, but also in the secret intent and emotion of the heart. Christ, who taught the far-reaching obligation of the law of God, declares the evil thought or look to be truly seen as in the unlawful deeds. Kaya nga mapapansin ninyo, thou shall not steal. No? Ito yung sulat ni Ellen G. White, pinapalawak niya, ano bang mga saklaw ning wag kang magnanakaw, pati pala yung mga robbery, kasama yan. Sabi niya dito, both public and private sins are included in the provision, in this provision. The 8 commandments condemn man-stealing and slave-dealing. Pati pala yung slave-dealing, katulad na rin niya, stealing na rin yan. And forbid wars and conquest, no? It condemn theft and robbery. It demands strict integrity in the, minutest details of the affairs of life. Forbid overreaching in trade, no? Yung overreaching in trade, yung pagninegosyo na sobrang patubo, hindi din pala maganda at ito, no? And requires the payment of just debt or wages. Declare that every attempt to advantage oneself by the ignorance, weakness or misfortune of another is registered as fraud in the book of heaven. Kaya nga, malalim ang saklaw yung wag kang magnanakaw. Kaya nga sa natin, gumagawa ka ng kasamaan para daya mo yung ibang tao, no? Thou shall not bear false witness against thy neighbors. Malawak din ang niya dito. False speaking in any matters, no? Every attempt purpose to deceive neighbors here included. Sabi niya dito, an intention to deceive or what constitutes falsehood, no? By glance of the eye, motion
of the hand or even expression and countenance, a falsehood may be told effectually by sword. Marami pa siyang ano dito. Sa 10, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Itong pag-iimbot, ikasampu, no? The 10 commandments strike of the very root of the sin, prohibiting the selfish desire. Yung pag-iimbot kasi, iba yun sa inggit. Kasi ano yung pag-aari ng iyong kapwa, gusto mong magiging iyo. Yung lupa ng iyong kapwa, gagawa ka ng paraan para ibibinta ng iyong kapwa ang lupa o bahay, asawa, no? Anong pag-aari ng iyong kapwa? Itong mga pag-iimbot na ito, no? Sabi ni Ellen G. White, no? The 10 commandments strike at the very root of all sin, prohibiting the selfish desire. Kasi ang pinakaugat dito, selfish desire, from which springs the sinful act. He who in obedience to God's law refrain from indulgence even a sinful desire, for that which belong to another's will not be guilty of an act of wrong toward his fellow creature. Kaya nga, ito yung saklaw ng 10 commandments, no? Malawak ang saklaw niya. At ang dahilan kung bakit, alam niyo, babalik tayo sa 10 commandments. Kung bakit ito ibinibigay ang Panginoon, ito po yung ating proteksyon. Proteksyon po ito ng Panginoon sa atin. Babalik tayo sa Exodus 20. Pagbabasahin natin ang Exodus 20, 18, di ba ang 10 commandments, Exodus 20, 1 to 17. Yan, nakasulat ang 10 commandments. Kapag babasahin ninyo yung 18 hanggang 20, ano bang layunin ng Diyos? Bakit niya binigay ang 10 commandments? At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at kidlat. At ang tunog ng pakakak at ang bundok ay umuusok at nang nakita ng bayan. No? At nanginig sila sa malayo. Tumayo sa malayo. Ulitin natin. At nakita ng buong bayan ang kulog at kidlat. At ang tunog ng pakakak at ang bundok ay umuusok. At nang nakita ng bayan, nanginginig sila sa at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin, aming didinggin. Datapwat huwag magsalita ang Diyos, baka kami mamamatay. No? Nang bumaba si Moses, sabi niya, ikaw na lang magsalita, wag na ang Diyos, baka kami mamamatay. Pero anong sabi ni Moses? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo, upang huwag kayong magkasala. Ang pinaka-purpose o pinakalayunin ng Panginoon na binigay niya ang 10 Commandments, una, ito yung Kanyang paggoberno. Pangalawang layunin ng Panginoon, subukan niya kung sino ang sumusunod sa Kanya, sino ang hindi. At itong kautosang ito, gagamitin ito sa Kanyang final na paghatol. Pagkasunod na ang layunin niya, hindi lang ito subukan, no? Kundi para ang tao magkakaroon ng takot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo. At ang kasunod upang huwag kayong magkasala. Ang tunay na layunin kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kautusan ay upang huwag tayong magkasala. Anong sabi ni Jesus Christ sa Juan 14:15? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal ba natin ang ating Panginoon, kaibigan? At ito yung sinasabi sa 21, ang mayroon sa aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. At siya iibigin ko at ako'y magpapahayag sa Kanya. Mayroong relasyon kapag susundin mo. No? At sumagot si Jesus, sinasabi sa Kanya, kung ang sino man umiibig sa akin at Kanyang tutuparin ang aking salita, siya iibigin ng aking Ama. At kami pasa sa Kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ngayong gabi, mga kaibigan, gusto ba ninyong maranasan na kayo masantify? Ang mga taong sinasantify ng Panginoon, gagawin niyang magiging Kanyang tahanan. Pero sa atin ang nababasa,
Ang mayroon sa aking utos at tumutupad sa mga yaon, siyang umiibig sa akin. At sabi niya dito, sumagot si Jesus na sinasabi, kung ang sino man umiibig sa akin at ang kanyang tutuparin ang aking mga salita, siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Bakit siya magiging tahanan? Kasi masantified ka, magiging banal ka. At ang mga taong banal, sila lang po yung tumutupad sa utos ng Diyos at ito yung magiging resulta, mananahan na ang Diyos sa inyo. At kapag siya ay babalik, dadalhin ka na niya sa langit. Ito ang aking panalangin sa inyo ngayon at sa aking pagtuturo, medyo matagal pero bibigyan ko kayo ng sikreto paano ninyo mapapanood ang lahat ng aking video. Sa YouTube, aming natutuklasan na ang video sa YouTube katulad siya ng libro. Kapag hindi ninyo kayang panoorin yung 2 oras, itigil ninyo sa 1 oras. Pero pagbukas ninyo sa susunod, mag-umpisa kayo sa gitna. Tandaan ninyo anong minuto kayo naghinto. At pagkatapos, pagbalik ninyo, pag hindi na kayo busy, ipagpatuloy ninyo ang aking video. Kasi tinitiyak ko sa inyo na bawat video na aking gagawin sa YouTube, sa Facebook, ay makakatulong ito sa inyong paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ito ang aking panalangin. Ipanalangin ko kayo bago tayo magtatapos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, sa gabi pong ito na inyong pinaunawa sa amin. Ang kautusan na binibigay ng Panginoon doon sa Garden ng Eden, ito po'y tinatawag na reserve portion. Batas na nagpakilala na ang Diyos ang nagmamay-ari at hindi sila ni Adan ang tunay na nagmamay-ari. At ang reserve portion na kautusan, katulad po ito sa 10 Commandments. Ang 10 Commandments, mayroon pong negative at positive. Mayroong ipapagawa at mayroong hindi dapat gagawin. At ang batas na ipapakain sa Garden ng Eden, ang kahoy na ipapakain, 2 po. Kahoy ng buhay, ngunit ang isa bawal. Ganon din po ang 10 Commandments. Ang isa dapat gagawin, ipangilin ang Sabat, igalang ang magulang, ngunit maraming huwag at hindi pwedeng gagawin. Katulad ng, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong gagamitin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Huwag kang papatay, puro huwag. Huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsinungaling. No, mapapansin mo, ito yung positive at negative na mga kautusan. Aming hiniling, Panginoon, inyong tulungan ng aking mga viewers na mula ngayon, matuto silang magiging masunurin at magiging tahanan ninyo sa huling mga araw. At kapag kayo babalik, magpapakita na kaming lahat magkakasama sa salubong sa inyo sa langit na bayan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan. Oh, Jesus, dumaraing sa'yo, panalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kaliyawan ko, dalangin kong lahat
matibay kahit na anong bigat